일어나. 뭐해? Stand up. Why? 많이 아파? Hi guys, so we're in the hospital right now kasi may sakit siya. Oh, are you really sick? Hmm? Where? Why are you smiling? Masakit daw yung tiyan niya. Galing siya sa school kanina and pagdating niya, masakit daw yung tiyan niya. So, ngayon dinala ko siya dito sa clinic. Sa baba lang din ng academy namin. And we are waiting her name to be called soon. What is your number? Number 8, right? Pang number 8 daw. No, you're not number 8. You're number 7. You are number 7. When was the last time you visit here? No. I think last Monday. Because you had a headache. Moria po. Because of your nose. So last Monday galing din siya dito kasi meron siyang sinus. Medyo namamaga yung ilong niya. And ngayon naman meron siyang stomachache. Kanina tinanong siya ng nurse kung nagtatay daw siya, hindi naman. Alam niyo ba guys, dito sa Korea, eto share ko lang, sobrang dali lang kumuha ng prescription dito. For example, yung asawa mo, meron siyang sakit pero hindi siya makalabas ng bahay. Tapos ikaw, pwede ka pumunta ng hospital, sabihin mo, nagtatai ako for like 2 days na kailangan ko ng gamot. Sasabihin mo lang yung symptoms na nararamdaman ng friend mo or ng asawa mo. Tapos parang ikaw yung mag-portray as him or her. Tapos pupunta ka sa hospital. Ganun sila ka-bilis or ganun ka-accessible yung gamot dito. Tapos bibigyan ka nila ng prescription. And then, yun yung i-present mo dun sa Mercury. Wait lang. Sa pharmacy. Tapos, yun, bibigay na sa'yo yung gamot. And sobrang mura ng gamot dito. And sobrang effective. Yung mga beauty products nila, kung gaano ka-effective, ganun din ka-effective yung mga gamot nila dito. Halimbawa, meron kang ubot sipon, bibigyan ka nila ng medicine for like 5 days. And then, 3 days pa lang okay ka na. And alam nyo ba guys, dito, yung mga Korean, kahit meron silang sakit, nag-work pa rin sila. Diba sa Pilipinas, halimbawa meron kang hangover, or masakit ulo mo, ganyan. Tapos sabi mo sa boss mo, boss, di ako papasok, masakit yung ulo. Pero dito, no. Kahit na masakit yung ulo nila, meron silang lagnat, like super taas ng lagnat nila. Iinom lang sila ng gamot and then they're gonna take it, tapos papasok na sila. Isa lang yung reason kung bakit hindi sila pwedeng pumasok. Yun ay pag nabalian sila or they had a severe accident, like car accident or something na hindi talaga sila makakalakad or makakilos sa work, especially yun. Yung tipong hindi sila makabangon, yung tipong magstay sila sa hospital for a couple of days, or yung tipong na surgery sila, yun yung mga reason kung bakit di sila makakapasok sa work. The rest, no. Halimbawa may ubo, may sipon, magmamask lang sila and then they're good to work. Ganun sila kasi pag dito, kaya naman diba sobrang unlad ng bansa nila. 20 minutes has passed. Nandito pa rin kami guys. Inaantay pa namin tawagin yung pangalan ni Sofia. Number 5 na siya. Kanina number 8. Medyo matagal na yun kasi madaming may nauna sa amin. So ganito yung tour ko kayo. Habang inaantay natin. Wait. So nandito kami sa waiting area. Ganito yung itsura ng clinic dito. Hindi to hospital. Clinic lang siya guys. Ito yung view sa labas. Ganyan. Tapos they have a books para habang nag-aantay ka, pwede ka magbasa ng libro. And ito yung mahabang sofa. Tapos
Ganyan. Tapos meron pa doon sa may harap. Ganito din yung style pero hindi na natin papakita kasi madaming tao. Madaming tao. And they also have TV here. Ayan. Pero nakasara. Is it easy? So, I think mag-aantay pa kami ng mga ilang minutes dito. 머리 빗띄우고 편하게 앉아 있어요. 배 소리 좀 들어볼 텐데 핸드폰만 조금 옆으로 해줄까? 네, 감사합니다. Guys, I got the prescription na yan for 3 days yung medicine. And nagbayad lang ako ng 1,001. Ngayon, bibili na natin yung gamot. Pressed it. Ito? Aras to. Nakuha ko na yung gamot niya, guys. Ito. Yung check-up tsaka yung gamot, yung total ng binayaran ko. Parang nasa 100 pesos lang siya. Or 2,001. Ganun kamura yung gamot dito, pati yung check-up. Pero, kasi covered siya ng insurance. Like yung national insurance. Kaya siguro mura. Pero pag ano ka, like foreigner or something, I'm not sure. Pero yup. Ngayon, ihahatid ko siya sa... hiningal ako! Ihahatid ko siya sa jiu-jitsu class niya. Nauna na yung brother niya doon. We're going that way. Do you know where it is? Okay. Where? First time ko makapunta dito. Kasi dati yung Jiu-Jitsu Academy niya malapit lang. There, that way. Malapit lang dun sa academy namin. Pero nagkaroon ng conflict. Nagkaroon ng conflict yung mga bata sa teacher nila. Kaya nilipat namin sila dito sa medyo malayo siya. Pero hindi naman super layo. Konti lang yung layo. Over there. Go straight. Do you know which floor it is? Or maybe it's in another building. Don't you think so? Huh? No, I think we should go out. 그렇지. I think it's in another building. It's okay. Now you remember? Huh? Maybe there. That building. Another building, Sophia. There? Don't run. Press the elevator. Baba, ikaw ulit. Oh, wow. Usually kasi guys, meron silang ano ba't usually? Meron kasi silang school bus. So, pinipick up lang sila dun sa bahay or sa academy. And then, pagkatas nila, ibabalik sila. Kaya never pa ako nakapunta dito. This is my first time. I'm tired. Are you happy? Kahit may sakit siya, ayaw niya talaga umabsent. Koreana talaga to. Okay, go, go, go. Tignan mo, parang hindi masakit siya niya. Bye! Ne. 네. 그냥 다시 네. 주차 따로 하셨나요? 네, 걸어왔어요. 네, 네. Natin ko na siya. So, ako na lang ulit mag-isa.
Bali, matatapos sila ng mga 5:45. So, lalabas muna ako or maybe aantayin ko na lang sila dun sa academy. And that's it for now. Thank you for watching, guys. Bye-bye.